Ang title sining mensahe subong aga. Are you ready? Amen. The value of your soul. The value of your soul. Now, ang soul, this is the inner man. Amen? This is the most important. Mga most important kani sa aspeto sa tao, may physical, may spiritual. Ang pinaka-importante mo ng spiritual aspect, which is your soul. Ang Ginoo naton nagakabalaka sa souls of men. Amen? And even the tradition and religion of this world will pay amount of money for the salvation of soul. No, pero masubo kay ulihin na napatay na ang kalag antes pangamuyuan. So ang kalag sa Bible maskin ano imo tulokon dire wala na siya ya kuman sa Ginoo nga pangamuyuan. Ang kalag kinasubidan sa pulong sa Ginoo naton. Para maangkon niya ang kaluwasan. Para kung mapatay siya pila ka adlaw, maangkon niya ang ginatawag ng rest in peace. Amen. Importante ka tama na. So, hindi mo may maglinong iya kalag. Ay kung maskin ano ka pangamuyok mo, linong iya nga kalag. Kung nagkadto iya nga kalag sa impyerno, wala ginaya kalinungan. Right. You see that? We praise the Lord that our peace is in the Lord Jesus Christ. Ang Diyos nag-offer sa ginatawag peace sa persona sa Ginoong Jesucristo. So, kinanglan i-value naton ang aton na kalag. Nga kinanglan i-value naton ang kalag sa tao. Why? Because your soul is responsible. Amen. Ang aton nga kalag responsable sa iya nga direksyon. Sa verse number makita naton 25 chapter 16 sa book of Matthew. For whosoever shall save his life shall lose it. And then naman niya, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ang tao, ginapipikan ng iyang kabuhi sa iyang kaugalingon. He live his life by his own ways. Pero we praise the Lord na because of the Lord Jesus Christ, ang aton nakabuhi, so buong bilang mga Kristohanon, ginakabuhi naton hindi para sa aton kaugalingon, kundi para sa aton nga Ginoo. Amen. Because whosoever will lose his life, ini kabuhi bala. So gusto nato niya, ako ni kabuhi, ako ni makontrol. Pero mas sa Bible, kung sino man na magwala sa iyang kabuhi para sa akon nga sake, para sa kay Kristo, shall find it. You see that? Your soul is responsible. When man go to hell, wala sa masulon kundi iya nga kaugalingon. Right. But if there's someone na magsugid sa iya dapat sa pulong sa Ginoo kag wala nagsugid sa pulong sa Ginoo sa iya para siya maluwas, there's something wrong with that Christian na wala nagasugid sa pulong sa Ginoo. Because soul is responsible. That's why kung ikaw luwas, responsible ka man sa soul sa iban. Amen. You see that? Hindi ka makaintindi sa itong soul winning kung wala man na win imo nga alag. Right. You see that? Amo na gani nagapantaog ka sa kalag kay gintaog man kita sa Amen. tawo nga nagsugid sa aton sa pulong sa Ginoo naton. Importante katama sa Kristohanon ang ginatawag responsibility sa kalag. Mayara kita accountability, and that is our accountability kung kita mapatay kagutubang kita sa Ginoo, ano ang gibuhat mo sa imo nga kabuhi. Ginkabuhi mo ni bala para sa imo kaugalingon, o kung ginkabuhi mo ni para sa imo Ginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 26, sambal niya, for what is a man profited? Ano git ang maganar sa tao if he shall gain the whole world ng iyang kalibutan and lose his own soul? So nakita naton, soul is valuable. Ang kalag may bili. Kaya bal niya, if he shall gain the whole world and lose his own soul. So souls of men are more than
material things. Amen. You see that? Yes. Why we go soul winning? Because soul is valuable. Ang tao, mas valuable siya ang kwarta, unahod niyang kwarta. Normal. Kaya amo na ang importante kag may worth sa tao. Pero kung ang tao, valuable siya, ang kalag sa tatay niya, ang kalag sa nanay niya, ang kalag sa ngabyan niya, unahod niya na. That's right. Ay may value ang kalag ng tao. And then your soul, mga Kristokanon, may value ni nangin matay ni ang Ginoo para sa aton nga kalag. You see that? Ang value of your soul is punishable. Ang aton nga kalag may punishment ni kung wala ni sa Right. Ginoo. Hindi na pwede nga pareha sa mambalsang iba nga JW nga, patay ka, wala ka na. You see that? Ma-disappear ka na. Ma-annihilate ka. Ang kalag nagapapilin. That's right. You see that? Kagmaskin ang mga tao gani, nga hindi well known gani sa pulong sa Ginoo, wala nagabasa Bible adlaw. Nagabala kita ko kalag. I see dead people. May mga tao nga muna. May nabatian ko. May nakita ko. Ay nga manaw, ang kalag matuod. That's At kung right. matuod ang kalag sa tao gini, may silot nga sa Bible. So hindi pwede ang kalag nga nagkasalaban ang sa Bible gini. The soul that sinneth, it shall die. So it doesn't mean nga mapatay kang mawala ka. Kaya ang second death, hindi man na kamatayon nga nadula. Ang second death yan, punishment na sang tao nga nakaangkon sang sala nga wala nakatagok sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Ang sa Bible, you know, look at this, verse number 26. If we shall gain the whole world, or what shall a man give exchange for his soul? Amo nang value sang tinatawag kalag. Pag may punishment na kalag. Tanawan niyo bala sa verse number 28, chapter 10. Matthew, magyapon. Matthew chapter 10, verse number 28. Look at this. So, I need you to see those verses nga itong ginakunan sa bunga aga. Fear not of them. Sa verse number 28. Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. You see that? Both soul and body in hell. Makita naton, may physical aspect ang tao sa impyerno. That's right. Si Lazarus, hanggang rich man, makita naton, ang si Abraham, nakita ni Abraham ang rich man. Nakita ni rich man sa Abraham. Hanggang pa ni Lord Jesus Christ, hindi ka makadlok sa nagapatay lang sa lawas. Kundi mas mahadlok ka sa iya nga nagapatay sang lawas, sang kalag, sang lawas in hell. Importante nga balaan na ito ng impyerno nga lugar, hindi lang langong nga lugar, ang impyerno nga lugar, matuot nga lugar. Right. Ang tao, kung may makita na aksidente, matanaw gid sinuto ang na-aksidente. Right. O pwede nga buligan niya. Amo na ang kalimbawa sa tao nga wala pa sa Ginoo. They are in danger. Their soul are punishable. Your soul is punishable. Ganit ang daan na to na nga i-value kung sa laaw, ay ang aton, or ang kalagaw, ay ang aton nga kalagin luwas sa Ginoo, nga dapat tanya atong kalagman ko sa impyerno because of our sin. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, si Kristo napatay para sa imo sa akon. Amen. Wala napatay ang Ginoo para sa kinakubra sa tao. Wala napatay ang Ginoo para sa buwas ng blood sa tao. Napatay ang Ginoo para sa kalag sa tao. Amen. You see that? We must understand that man can lose his own soul. That's right. Amo ni dapat ato nga panguna-una, ang tao madula niya ang iya nga alag. Ang kwarta makita madula pero pwede makita liwat. Amen. Pero ang tao pag napatay na hindi mo na mabawi liwat. That's right.
You see that? Hindi mo na mabawi liwat ang tao kung kapatay na. Wala na sa tao nagabalik sa kamatayon kasi nga yuta. That's right. Only the Lord Jesus Christ ang nabanhaw kag wala na napatay liwat. Pero as I know, wala pa ko sang parinte nga nakita nga nagsulod sa lumon nga nakita ko pa sa liwat nga nagkakukod ko pa Japon. That's why we must understand that man can lose his own soul. Why? So may 3 reasons nga tunan. 3 reasons why man lose his own soul. Number 1, there is a Luke chapter 12. May Bible ka mo. If you have your Bibles, turn with me on Luke chapter 12. Namba sa Bible sa verse number 16. And spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. You see the word? Plentifully. So, iya nga, katutaan na gano'n nag-ani sang plentiful. Damo sang naani. And he thought with himself, saying, what shall I do? Nagpanguna-una sa iya nga, tanatang kaugalingon. Ano ako nga himuon? Because I have no room where I bestow my fruits. Wala na ko sang lugar sang kutangan sa akon nga mga ginani. Sa akong patubas. And he said, this will I do. Amo niya ako himuon. Ang mga gagmay nga tinipunan nga tambugo or I should call storage sa akon nga mga ginani, kupon ko, I will build greater and build greater. Patindog ko isang nagtato agad. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, ang badon ko ako nga kakulingon. Yang talag, soul, thou hast much goods laid up for many years. Damo ka na napuntar, damo ka na natiton. In other words, o galingon ko, manggaranon ka na. And then ang ban niya, sa verse number 19 ay kung sanang maggaranon siya ang yadel tanawa niya gini mo, take thine ease, relax ka na lang, eat, pagkaon ka, drink and be merry, kag makakata sadya. Hindi bala kung may manggaranon nga tao pamatay ka mo. Apen pa kung bago salin sa buwa ang ginapanumdom permi sa mga parente nga naptan niya, den ta makaon, den ta makadto, den ta magpangalipay. You see that? Yes. Nga ang kalag sa tao nagakabok, wala. So nag-refer ni sa mga unbeliever. Secondly, pwede mag-refer sa kinaiya sang believer. Right. Because number 1 of wrong ambitions. Sala ang iya nga ambisyon. He pursued prophet rather than God. Kinuna niya, pangita, ang iya nga maganar, labaw sa Diyos, kung ano ang iya mapuntar, kung ano iya makita sa sininga kalibutan. Malamang kung ano ang iya nga ganar, kung ano iya nga madilihin siya, kung ano iya nga makuha. Wrong ambition. And because of this wrong ambition, tamo man sa tao nga hindi makaangkon sa ginatawag kaluwasan. And even ang Kristohanon naga-persuade sa ginatawag wrong ambition antes mapandaog siya sang kalag, lain iya nga ginauna. Gusto niya kwarta. Tama. You see that? Right. Amo na gusto sang tao. That's why no wonder kung muna imo tagi pusoon kung ikaw Kristohanon makaangkon ka sang panimalay nga unbeliever hasta sa imo nga kapuan. That's right. Ikaw magaantos. Right. Ay kung magmanam ka, hindi kanila pagtanon sa simbahan. Amen. That's Ay right. una mo kwarta. Amala, I will build greater. Kita mo manggaranon. Gusto pagit manggaranon. Wala sa manggaranon nga gusto mag-imola. Gusto sa manggaranon pagit. Right. You see that? He pursued prophet rather than God. There's nothing wrong to have money. Amen? Yes. Tama. Tama? Tama. It's good to have money. Pero kung painukan mo na yung kwarta sa Ginoo, lain na yung persuasion.
That's right. You see that? Verse number 19. Ang balya, and I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Dugay naman imo nga pangudlay. Take thy ease, eat, drink, and be merry. Not only prophet, ang yagin persuade, but also he persuade pleasure rather than God. Ang kalipay sining kalikutan ang iya nga ginauna. Amen. Amen. That's why sa simbahan, hindi naman killjoy ang pastor kung hindi magkatto sa mga kuning nga lugar, kung nga hindi na magkatto dire, hindi man nakakilljoyan, nga huwag ka rin hindi tayo mag-attend, ang ministry kita. Dapat ay ang pleasure, pamate, ang pleasure ang muna nagapalayo sa tao sa Ginoo. That's right. Kung Domingo din ang tao sa dagat. Tama? Right. Sa birthday, pleasure, di ba? There's nothing wrong with pleasure. Wala sang wrong sa pleasure. Pero kung inang pleasure na ginambal ta, hindi pleasure sang Ginoo naton, pleasure sa aton kaugalingon na palayo ang Ginoo sa aton, ina nga pleasure ginatawag wrong ambition. You see that? That's right. Nga nagapaniwa ang tao para iya nga kabuhi mangyayang matauhay, para makaluhan niya ibang nga lugar, para makimo niya nga mga bagay, para may salakyan sa, para malipay sa. Pero kung nagapalayo na sa Diyos, that is wrong ambition. Right. Ay nga man ako, kita Kristohanon, pag unakon talang niya ang pleasure, binga masuwining, pata ako pleasure mo lang ito nga, lagson, nga masuwining pa. Tama? You see that? Ecclesiastes 11:9. Ecclesiastes 11:9. Ano ang basang Bible na ton? So this is King Solomon, a man who lived in pleasure. You see that? Si King Solomon mismo nagambal ang tao na nagkabuhay sa riches, pleasure. Sa Ecclesiastes, makita niya nga paginulsol ng Kristohanon na balyaw, rejoice, O young man, in thy youth. Let thy heart cheer in the days of thy youth, and walk in the ways of thy heart, and in the sight of thy eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Magpakasadya ka, himua imo nga gusto, himua ang ara sa imo nga tagipusoon, sunta imo emosyon, sunta imo nga panguna-una, pero gusto ko nga balaan mo nga ang Diyos magadala na sa imo sa paghukom. Right. Will bring thee into judgment. Amen. Sometimes we feel nga kita nga mga Kristohan na nagpangalagad sa Ginoo daw ano ta daw minor. Do hindi ta malipayon, daw malipayon niya do kung sino pa to ganay mga layo sa Ginoo, ganay nga mga members to dito pa sila malipayon, mga katong sila sa ibang nga lugar. Pero tandaan naton, maabot ang adlaw that God will bring it into judgment. That's right. There is judgment because of this wrong ambition. Amo ng tao, nagakadula, iya nakalaga pa imperno sa kaysala, iya nga handom. In other words, kung may handumon kasi mo kabuhi, pangitaon mo ang Diyos una, labaw sa sininga mga bagay. Amen. Amen. Labaw sa pleasure, labaw sa kwarta, unaha ang Ginoo. Ang pleasure, mataliwan. Ang kwarta, madula. Ang Diyos, hindi madula. Unaha. Right. Ikadua, not only that because of wrong ambition. Secondly, Luke chapter 12, verse number 17. Luke chapter 12, verse number 17. Haba sa Bible, mga Kristohanon, look at this. Verse number 17. Ang niya, and he thought within himself, saying, what shall I do? Kita niyo yung iyang ginamit nga word. What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Only puro iya, no? And he said, this will I do. I will put down my barns and build greater, and there will I bestow my fruits and my goods. Do tangay bala nga do wala yabakin ang iban bala sa iya nga mga ginimo, iya tanan. Ano ang nagatala sa tao sa ginatawag pagkatula sa ginakalaga? Nagapa-imperno ang tao because not only of wrong ambitions, because of wrong attitude. Right. You see that? Wrong attitude.
ang tao antes magtangok, magkilala sa Ginoo kagit pa ka maayosan. Ako niya mo ng tao yan. That's right. Kundi tungod sa ako niya, kundi ko nag-eskwela, mayad tani, kundi imol ko. No. It is because of God. That's right. You see that? Kapin pa kong Kristuhanon ka, tumuluo ka man, hindi ka tumuluo, ginatugot na sa Ginoo. Ang tanan niya, bagay. Ang bagay sa Bible, gani hindi lang sa mga nagatuo ang ulan para man sa mga wala nagatuo. Right. We have the same experience sa nga kalibutan. Hindi pwede nga nagabagyo sa Lambuna, magbagyo. Hindi pwede nga isa lang kabalay ang mapiktuan. Para malain na sa siya ng mga kilatan ng labalay. Hindi ko na tanan, apektado. Tama? You see that? Pero, ining wrong attitude nagadala sa tao sa inatawag, nakawala iya nga talag. Why? Kaya yung tao nga ini, because he was prideful. Amo na yung attitude, prideful. That is wrong attitude. Taas ang bugal. That's right. Ang bugalon nga tao, ginalaglag sa Ginoo. Job chapter 27, tanawan nyo na, Job chapter 27, verse number 8. Job chapter 27, verse number 8. Dali na lang. Aman niya, mga Kristuhanon, mga bisita namon, for what is the hope of the hypocrite? What is hypocrite? Amo ni hypocrite, kung nagapati ka pala, nga sa Ginoo ka, pero sa imo tagipusoon, wala ka kabalo ko sa Ginoo kami. Nagakambal ka nga Diyos noon ka, pero mo gawin, hindi, iya sa Ginoo. Mga baka na Diyos noon ganit, I'm not talking about perfection, because there is no one perfect, it's only God. Ang perfect lang niya ang Diyos. Amen? Amen. Now, generally speaking, ang tao makasasala, nagasimba man siya, wala man siya nagasimba, magtiyon man sa Ginoo, wala sa tiyon sa Ginoo, ang tao yung makasasala. Nagasimba lang ang tao because of the grace of God na ginhatag sa iya, may kayunan sa magpalapit sa trono sa bugay sa atong nga Ginoo. Mga mga nga prideful gani, mga hypocrite gani, mga bakabla, ina ba na nagapati ka nga paheben ka, pero hindi ka man gali sigurado nga mapaheben ka, mamangkupon gabi nga. Sigurado ka na luwas ka, ay mga sabat kuko, pero deep inside sa imo tagipuson, hindi ka sigurado. Ang balya, ano imo paglaom ko, muna imo nga estado. Kung nagapati ka, o kung nagahambal ka na save ka, pag hindi ka man gali-save, ano imo nga paglaom. Kung nagahambal ka iya ka sa Diyos, kaya hindi ka man iya sa Diyos, ano imo nga paglaom. Ang balya sa verse number sa verse number 8, look at this, once again. For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained? Damo man siya naganar, damo man siya napundar, when God taketh away his soul. You see that? Nakita niyo? Masin ano ka pabugal sa tao, damo sa kwarta, damo sa panimalay, kung kwaon niya ka lang, ano iya paglaom? That's right. Ang kwarta, bala makabulig pa siya, hindi. He was prideful. And then balik yun, sa verse number 19, nakita nyo sa Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse number 19. Amal niya, I will say to my soul, soul, thou hast much many goods, laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. Nagkabuhi sa sang kabuki nga iyasang mga makasasala. Not only that he was prideful, but he was sinful. Paano magbuwat ang tao sa kasalanan? Magimo sa brasang bala magbuyayaw sa bala nangobra sa kasalanan mo lang ang description. Hindi. Paano magimo ang tao sa kasalanan? Kung ang tao mag-una na sa iya kabuhi labaw sa Ginoo, nagahimo na siya sa ginatawag kasalanan. That's right. Kung ang tao una, kung niya iya kaugalingon labaw sa Dios, magampal sa take time is by ida yang mga ministry. Relax, eat, drink, and be merry. Magpangalipay ka. That's life, live life into the foolish. So, hindi ko na sa una, kasi hindi mo ikabuhi, ako na ako ikabuhi. Hasta sa extension, hasta the end lang, ipangalipay ka na talaga lang. Pero hindi ko na,
sala na sa ubangan sa Ginoo naton. Right. He was sinful. And then naman sa verse number 20 diyan. But God said unto him, buang-buang ka, this night thy soul shall be required of thee. Not only that, he was prideful, amo niya attitude, taas siya pride. He was sinful, kaya kabuhi, ara sa kasalanan. He was, nakita natin, iya attitude, he was unmindful. Wala siya nagapanghuna-huna. Pati niya ka. Amen. Ang tao nga may wrong attitude, wala nagapanghuna-huna kung ano matabo, buwas. Kay abi naton, okay ang tanan. What if, kung ikaw hindi nagapangalagad sa Ginoo, hang ikaw wala din nagatag sang imo nga effort, hang mabalaan mo, kung matanaw sa Ginoo ang libro sa kabuhi mo, nga mapatay ka na sa edad mo nga 23. Sigurado, ginagapangalagad, kaya yan. Ay tira ka na lang asta mo. Right. Pero ang tao, mga katauhan, wala niya nagapanguna-una. Abi nila, okay lang tanan, mayad lang tanan, go on lang sa kabuhi. Amo na yung tao. Ang ini nga tao, wala gid sa nagapanguna-una. Nagambal sa Ginoo, buang-buang ka, hindi ka na malaputan, buwas. He was unmindful. Kita naton sa maskin sa aton nga pagkabuhi, kung wala talaga preparar pa lang, mapatay ka, ang imo ginbayaan, mabudlayan na. Right. You see that? Tama sa James chapter 4, verse number 14. Ano man nyo? Isa ginabasa, tani pero wala tani ginapanguna-una ang inyong verse na namabla. James chapter 4. James 4, verse number 14. Whereas you know not, ay wala ka balo, what shall be on tomorrow? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sometimes we don't feel nga itaong malagila sa kalibutan. Abi naton malawig kita. Abi naton makakanta ka forever young. Pero maabot sa takna naton ang ginatawag kamatayon. Ang ina nga kamatayon, wala din huna-huna sa sining manggaranon nga tao. Ay may manggad siya mo. Right. Amo na ganit tamo, hindi tananan, pero tamo sa mga manggaranon nga tao mataas ang pride. Hindi sila magpasubali sa mga imol. Pero wala sila nagapanguna-una nga ang kamatayon nagaabot sa imol kag sa manggaranon. You see that? Nagaabot man ang kamatayon sa pamatanon. Abi sa pamatanon nga una ni siya, masa ko ning patay niya si Papa. Amo niya ako ni muon kinangay manggad ko para mapabaklan ko sa mayo nga purial. Why sa kabalo siya ang ilubong sa iyang nanay kag tatay. Right. Why tanan nagapanguna-una? Isang kalipat tani. That's why wala ta ginapalyo ang alag. Ay kung git ang una-una tani, e balyo ta gid ning kalag sa tawo. Na si friend ko patay ni sa tama. Ako mapatay ni sa why hindi ni sa masulitan sa pulong sa Ginoo. Aba imperno niya kalag. Why ka ba nagpanguna-una nga? Mapatay man ko. Kaya kung mapatay ko, sino masugid sa ila? Amo na ganit pasalamat kasi nga buhi ka, ay dapat magsugid ka. Amen. Nga may value ang alag sa tao. Matthew chapter 6 verse number 19 to 21. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Okay pa ba? Amen. Ano ang attitude dapat sa tumuluaw? Verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, while thieves break through and steal. Amo ni nga itong attitude. But lay up for yourself treasures in heaven. You know what? Ang pinaka-mayat nga treasure nga malitap sa heaven ang soul sa aton nga mga family members. Right. Amen. Nga madala mo sila sa Ginoo naton, nga makaangkon sila sa kaluwasan ang soul sang friend mo. Amen. Nga madala mo sila sa Ginoo, nga kaupod mo sila sa walay katugtuban, sila na ang mga treasure sang heaven.
But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves doth break through nor steal. Amala, for where your treasure is, lagi niya mo tingnan ning attitude, there will your heart be also. Amen. Now tell me, what is the value of soul for you? At hindi ka pwede makambal ng pastor, malagani sa ako ng mga kalag na yung soul winning na ano ang unod sa imo nga nagipusuon? You say that? Ang soul winning, why nabayad mo? Amo na damo wala ka soul winning, pero kung may bayad na damo na soul winning. Nga nag-obra ang tao, nga nagapangabudlay sa ka may bayad. That's right. Sa mga nag-obra di, nga nag-obra kagad kay may bayad. Right. Nga nag-obra ka sa mayad kay gintaasan imo nga sweldo. Tama, ay may bayad ka mo. Pero kung wala ka bayad, ang matagbilin kasi ng obrahan. Kung ginaparsyalan ka lang, ganun kalalain ka, kay tama, obra mo, kulang bayad mo. Tama. Tama, ay may bayad mo. Amo ng treasure sa mga ginikanan, ang ginahatag sa ilang mga ano ba, ginatawag, mga pinansyal, ay para may ibulig sila nga panimalay. Di kung treasure na to ng kalag, nga wala ta ginabalyo sometimes ang mga kalag sa aton nga pag-uwi. Amo na mayroong attitude ang tao nga nawala iya nga kalag. Ag sa aton mga aspeto, wala ta nga nakasugid sa kulong sa Ginoo, wala ta may nadala sa Ginoo, ay sometimes, or not sometimes, most of the time, may tarong attitude. Right. You see that? Amo na nga hindi na to nakita ang value sa kalag. And then thirdly, last, amen? Mapa ko nga last, manod kulit na na. Wrong assumptions. Wrong assumption. Ang pa sa Bible sa wrong sa verse number 20, Luke chapter 12, once again. Anong assumption? Sino makambal sa assumption? Sino katsindi sa word assumption? Ang imo pala gina-expectar. Ang imo pala gina amo ni matabo. Amo na sa assumption. Dira mo na makita ang word niya assuming. Abi mo, okay, gali hindi. Okay. Abi mo gusto ka, gali hindi ka gusto. Wrong assumption. Luke chapter 12. Ano ba sa Bible sa Luke chapter 12? Verse number 20. Naman niya, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall require of thee. He thought not that his life will end like a shadow. Ang landong, pangate, kung wala na sana, nagaka-tula. Right. Amen? Alam ba sa Bible, nga subong nga gabi, waon ko ang imo kabuhi. Thy soul shall be required of thee. Ang kabuhi ka ngay nasang landong. Right. You see that? Nagakawala. Look at this. Ano nag-aangay sa landong? Ay nga, pag hindi ka angay lang sa usbong mo. O kaangay lang sa ngilamon. Pero ang kabuhi, mga Kristohanon, kaangay sa landong. Ecclesiastes 8:13. Ecclesiastes 8:13. Tayo pa ka ba? Amen. Tanawahan niyo ba? Amal niya, 13 sang 8 sa Ecclesiastes. But it shall not be well with you, with the wicked, neither shall he prolong his days. Ecclesiastes 8:13. Which are as a ano ba? Shadow, because he feareth not before God. You see that? Abiya malawig pa iya nga kabuki. Hindi nga manggaranon nga tao, nagapangasadya sa ginahimo yung tanang nga kalipay nga gusto niya himuon kay damo sa kwarta. Abiya maglawig, gid siya maprolong iya nga days. Pero ang basang Bible, ang ni King Solomon, sa verse number 13, neither shall he prolong his days. Hindi niya mapalawig iya nga
kabuki. Ang Diyos lang ang nagakapot sa kalawigon sa kabuhi sang tao, Right. which are as a shadow. He thought not that his life will end like shadow. Wrong assumption. And then makita natin that he thought not that his labor will end in sorrow. Ang iyagin pangabudlay, ngin pangabudlayan, ang iyang mga ganar, magatapos ng isang kasubo. Right. Nakatlis, Luke chapter 12, tanawa. Or 20. Ama niya, this night, thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be? Ang imong ipangabudlayan, sino na mapulos, which thou hast provided. You see that? Inabalangan nagpangabudlay ka. Sino ka di pangabudlay? Anan mga tao, no? Inabalangan nagpangabudlay ka. In other words, kung sa eskulakan ka, nagpangabudlay ka na grabe yung mga effort. At the end of the day, ang imong ipangabudlayan ang basang na estramo pilyoto. Nagpangabudlay sa tututo sa pupos niya pagkabuhi. Sinangagabi nga gusto niya i-enjoy yung pangabudlayan na patay sa. Ay naging pangabudlayan, mga tapos lang sa kasubo. Ay kung tanawon na to ng mga bersikulo, nagaplano pa lang sa nga magpakasadya mo, wala pa sa nagpakasadya. Pero sa pagplano yung nga magpakasadya sa ang Ginoo nagambal subong nagabi mapatay. You see that? Hindi na pala effort tigit, tanang ginahimo ko para mag-uswag ka, para sa imo nga panimalay, para magmayat imo nga pagkabuhi, in the long run sa imo nga ginahimo ng mga pagpangabudlay, mapatay ka man ang gali. Agambal sa Bible, sino ang mapulos sa imo nga gain pangabudlayan. Diin na to ginambal nga ay, may. Di na to ginambal nga akon ni. Ay kung mapatay sa ang makita na to, di ang mabilin saya ang kasubo sa mga nabilin niya tao. Ang makasadya yaryo, ang mga nagwa sa mga sa mga tinipon niya. You see that? He thought not that his labor will end in sorrow. Sino may ubra de? Sino may ubra? Sino may ubra ka, di ba? Sino bismila de? Amen? Di paano, be, kung mapalaan mo, nga balik mo sa eskwelahan, hindi ka nagaling yung mga nagawin, ay mapatay ka. O mapalaan mo pa lang na, ha? Hindi ba lang masubuan ka kung mapalaan mo? Right. Amo na gani, hindi ta magsali, mag-assume, na daw okay lang ka. Nga, di ta maglawi, kita sining kalibutan. Ay, hindi nga tao, gusto niya mag-enjoy, ina nga adlaw galay mapatay sa, at kung mapatay sa, mapa-imperno, iya nga kalag, kay wrong iya nga pang, una-una, iya nga assumption. Wrong assumption. And then he thought na, sa verse number 21, last na lang. So is he that laid up treasure for, anong word? Himself is not rich toward God. Amen. You see that? Hindi po silingon, galing nga manggaranon, nga Kristuanon, manggaranon, ka sa Ginoo. Ayan ba niya, kung makita natin, he thought not, why di sa napanguna-una, bala? Abaya malawig pa sa, pero wala sa napanguna-una, that his laid up treasure, ng iyagin pundar ng mga manggat, will not last for tomorrow. Hindi na yan maglambot sa walay sa katutupan o kung sa buwas. Ang treasure nagakaubos, gitna. Liwaton ko, ang tanan nga treasure sa ning kalibutan nagakaubos, gitna. Right. Amen. Amen. Nga ang tao nagaubra taga simana. Kay isang Sabado, gingasto niya ang gintangabudlayan niya. Pagka Domingo, gamat-amat na ubos. Pagka Lunes, gamat-amat na ubos. Pagka Martes, gamay na lang. Pagka Miyerkules, ubos na. Gusto niya na magbali. Kaya naubos iya nga mga gintangabudlayan. Ang manggat sa tao nagaka-ubos. Pag ini nga tao, wala nagpangunaw na nga maubos ni.
Ama sa Proverbs 27:1 din yung mabuksan, boast not thyself for tomorrow. Huwag ka kabalo kung ano ang matabo sa buwas, hindi mo pang ipabugan ang imo nga buwas damlag. Inisa mangin nurse, ginisa, kaya nag-eskwela sa nursing. Inisa, mapulis, ginisa, kaya nag-eskwela sa criminology. Ang kriminal. Risa, madoktor, ginisa, kaya nag-eskwela sa medicine. Grabe, no? Pero wala ka kabalo, atong mga ginapundar, credential, maubos man ay gyapon sa adlaw nga mapatay na. That's right. Tama? Mawala na ton? He laid up treasure for himself. Sa verse number 17, palandaan pa naman ito, and he thought within himself. Sa may kwarta na sa kabalo ka, kung ano yung panumdom, iya ka o ga, lingon. Amo na gani mga Kristokanon, gani, nga wala pa kwarta, aga panumdom na siya kaugalingon, ambot ng mga manggaranon, gina sila. Ambot lang. You see that? Ang pangayo, aguro bulay kay lulutan, ng nagulikan na ka ba siya mga manggaranon ka, pero kung sa Ginoo ka, kapanumdom may mo kaugalingon, hindi ka gini mag, nilanto, ikaw isa ka, Kristokanon. Right. You see that? He laid up treasure not only for himself, sa verse number 19, for his happiness. Sa iya, kasadya. Pagpangasadya. Take is, uy mag-bra, kung damo ka na kwarta, relax naman. Bakasyon. Eat, drink, and be merry. Anong ba niya? I will say to my soul, wala isa nagpanumdong, may pamilya man sa buro. May mga abyan mo nisa, pero iya ka o galingon nga kalipay, iya gina panumdom. And sometimes, Kristohanon muna ang iban sa akon. Akon kalipay, akon panumdom. Agang bata yun sa atong Ginoo yun, Lord! Nagsakripisyo ko. Hindi ka nagsakripisyo, nagiging selfish. Ang Kristohanon. Ang nagsakripisyo, yan dapat nalipay na yan. Ay kung tanawon na to, ang nagsakripisyo sa Ginoo, nalipay para sa Ginoo. You see that? Proverbs 14:12. Ang balay naman ito, ginawa ka, pastor ka, kagina, pero huwag pagkatapos ang verse, last na namin. Balaan mong last, hindi pa nang pinaka-last, pero amo na yung pinaka-last. Proverbs 14:12, bukas mo sa Bible para clear. Hindi tani malintan ng bersikulo. Amala, there is a way which seemeth right unto man. May mga pamaagi o kung talanon na ito insakto man sa panulukan sa tao. But the end thereof are the ways of death. But the end thereof are the ways of death. Wrong assumption. Kung ikaw sumuaga, hindi pa kasigurado sa imo kaluwasan, patuna si Kristo nga imo personal kabugtong nga manluluwas. Mas yan dugay ka na nagasimba. Matuna siya, tubuki siya sa imo nga tagipusoon. Amen? Hindi mag-assume nga save ka na, ay dugay ka na nag-a-attend. Hindi man mag-assume nga save ka na, kakilala mo sa Ginoong Kristo. Patuna sa imo nga tagipusoon. Amen? Kinala maintindihan ka na yung why man loses his own soul because of this wrong assumption. Ano itong una gani? Wrong ambitions. Wrong attitude. Tama kita itong wrong assumption na iniya nga ekspektasyon. Apiya mangin malita yun sa gali. Napatay sa sinanga gabi. Kundi yung pagpatunon subong basi buwas, wala ka na. Yes. Patuna siya. And I do believe kung patunon mo siya sa imo tagipusoon, gusto mo siya patunon, imo kalag sa Ginoo ginaya. Amen? As I close, the heartbeat of God is the souls of men. Amen. Ang heartbeat, kung anong ginapitek sa tagipusoon sa Ginoo, ikaw na. That's right. Wala ka pa relasyon sa Ginoo, ikaw ang ginapitek sa iya nga tagipusoon. The heartbeat of God is the souls of man. Nothing in this world can match the value of every single soul. Wala sining kalibutan nga makatupong
sa kalidad, sa value, sa worth sa isa ka kalag. Kung may salakyan nga malalon, mas mahal ka pa da sa patubangan sa nga nga Ginoo. That's right. Amen. Kung may mansyon ka nga makita, mas mahal ka pa da. That's right. Patubangan sa aton nga Ginoo. Yes. Ang mansyon nga makita mong madula na, pero ikaw ginakabalakan sa Ginoo, gusto niya ikaw maluwas. Amen. Amen. Every single soul that needs salvation, and that salvation can be found in the Lord Jesus Christ. Sa Ginoo lang makita ang kaluwasan. Ang pastor hindi makatag sa kaluwasan. Ang simbahan hindi makatag sa kaluwasan. Ang relihiyon hindi makatag sa kaluwasan. Hindi manggaranon nga tao. Ang iya kwarta wala nakahatag sa kaluwasan. Si Lord Jesus Christ nagahatag sa kaluwasan. Ay si Kristo na patay, ginlubong kag nabanhaw para sa kaluwasan sa imo kalag. Amo na kamalalon ang isa ka kalag tubangan sa Ginoo naton. At sa aton mga Kristohanon, you cannot show your love to God if you don't value the souls of men. Amen. Nagapaninglo ka sa simbahan, praise God. Pero di naman mo kalag sa tao. Bisan ka, mag-attend sa simbahan, praise God. Pero pamangkot, ano ang value sa kalag sa tao? Kay mahibok na yasang religiyon. You see that? Hindi na mapakita ang gugma naton sa Ginoo kung wala value ang kalag sa tao. Dasig ka mataan, palangga mo Diyos. Wala ka sa kabalaka sa imong mga parinting hindi nakaluwas. Mamba ka palangga mo Diyos. Muna nga bet sa Diyos no. Right. Ang mga tao nga hindi nakangkon sa kaluwasan, kung palangga nato ng Ginoo mga Kristohanon, maskin ano ka kapoy, maskin ano ka sakit, maskin ano ka nagakaubos sa imong allowance, maskin ano ka nagakaubos sa imong financial, ibalyo ang kalag sa tao. Amen. Tagaan pa, balyo. Amen? Amen. Amo na kamalalon ang kalag sa tao sa tubangan sa naton nga Ginoo. Let's pray. Lord, once again, salamat kami sa inyo kayo katupong Lord. Salamat, Gid. Sa kaluwasan, Ginoo, ginatag mo sa amon, Ginoo, kasi hindi kami takos. Salamat, Gid, Ginoo, aging value nung amon kalag. Salamat, Lord, sa imong sakripisyo sa cross ng Calvary, Ginoo. Abisan sometimes, Ginoo, kami nagasupa. Sometimes, Ginoo, we are disobedient. And sometimes, Ginoo, we don't see people, Ginoo, dying sa amon na palibot, Ginoo. We always, look forward, sa mga putang, Ginoo, sining kalibutan. But sometimes, we forget nga among kabuhi, mga taniwan nga tapos, Ginoo. May mga loved ones kami, Ginoo, hindi pa nakangkon sa kaluwasan, Ginoo. May mga utod kami, Ginoo, nga wala pa nakangkon sa kaluwasan. May mga ginikanan kami, Ginoo. Ang mga karinting nga wala nakangkon sa kaluwasan. Ginoo, pamuyo, Lord. Ang tugamon tagipusuon. Natagaan na mo, Ginoo, pili ang kalag sa tao, Ginoo. Para hindi kayo makapoy, para hindi kami mag-iuya, O Diyos. Ang mayari diri sa amon, Ginoo, hindi pa nakaangkon sa kaluwasan, kabay sa bungaga. Batunon niya si Kristo, ngaya personal, kabugtong manluluwas, pagi, Ginoo, sa pagkilala. Ang tao makasasala. Salamat, Ginoo, sa kamatayon ni Ginoo sa Kristo. Bisan kami makasasala, si Kristo, Ginoo. Napatay sa among ginhalad niya kabuhi, naganto siya, nagpasakit sa Ginoo para sa amon, Ginoo. Para kami makaangkon sa kabuhi, na wala isang katapusan. Kani si bungaga akong pangamuyo, Ginoo, na dapat i-value na mo. Tagaan namon dili ang kalag sa tao. Salamat nga madamo, salamat sa kaluwasan nga imong ginatag sa amon. Salamat sa pagigugma, Ginoo, nga imong ipakita, Ginoo, sa amon. Nasa tiyak, Ginoo, sa amon mga kulangan, Ginoo, ara ka. Nagatag sang value, Ginoo, sa amon na kaugalingon. Salamat, Gid. Dalayawon ka in Jesus' name. Amen. Ang Diyos na nag-istorya sa inyo sa bungaga, come to this altar. What is the value of soul? Anong value sa kalag para sa inyo?